Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi po sa inyong lahat, mga magulang at mga kapatid. Muli po, welcome sa programa ng The Wonderful Acts of God ng Jesus is Wonderful Ministry at ng New Life Community, na kung saan tayo po muli na namang mag-aaral, magbubulay, magninilay po ng mga salita ng Diyos na siyang magbibigay po sa atin ng kalakasan, katatagan, kasiglahan, kagalingan, at ganun din po ng katagumpayan ng ating pang-araw-araw na buhay sa pangalan ni Jesus. Hallelujah! Purihin po natin ang ating mahal na Panginoon. Nawa po kayong lahat ay nasa mabuti pong kalagayan habang patuloy na nanonood, sumusuporta sa gawain ito, sa programang ito, sa pangalan ni Jesus. Can you say Amen? So mga kapatid, lagi po ninyong tatandaan sa programang ito, si Jesus ang bida. Amen? So bago po tayo magsimula at mag-aral ng mga salita po ng Diyos, tayo po muna ay manalangin sumandali. Patuloy po nating damhin ang presensya ng Panginoon at ariin po nating ganap na kasama po natin ang Diyos. Sabi po ng Bible, saan man may 2 o 3 nagkakatipon, siya ay mamamagitan. Si Jesus ay mamamagitan sa ating pong kalagitnaan. Can you say Amen? So tayo po'y manalangin. Father, in the name of Jesus, muli ka po naming niluluwalhati, pinapupurihan, pinararangalan po namin ang iyong dakilang pangalan, na ikaw po ang Diyos na tumawag sa aming lahat. Ikaw ang higit sa sapat, Diyos kang kahanga-hanga, Diyos kang kamangha-mangha sa aming buhay. Truly, you're the King of Kings, the Lord of Lords, the makers of heaven and earth, the sea, and everything in them who remains faithful forever. Kaya sa pangalan ni Jesus, anumang pagkukulang po namin, pagkakamalit, pagkakasala sa isip, sa salita at sa gawa, patawarin po kami. Ikaw po may sabi, sino mang nananalig ay hindi mabibigo, sino mang lumalapit ay hindi mo itataboy. Kaya sa pangalan ni Jesus, maraming pong salamat sa kapatawaran, sa kaligtasan, sa lahat po ng biyaya at pagpapala na amin pong natatanggap sa araw-araw ng aming buhay. At nagpapasalamat na rin po kami, O Diyos, sa 100% tugon at sagot sa aming mga dasal at panalangin. Ganon din po sa katagumpayan ng aming gawain ito. To God be all the glory, in Jesus' mighty and powerful name we pray. And everybody say Amen and Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Welcome po mga ka-wonderful, ka-New Life, kapatid, kapamilya, kapuso, mga kasangga, kabagang, mga ka-espiritu, ka-batchmates, kaklase, kaibigan, kakumpare, kakumare, at higit sa lahat, kayo pong mga kasambahay sa pananampalataya sa iba't ibang mga churches, community at ministry na lagi pong nanonood at sumusuporta po sa gawain ito sa pangalan ni Jesus. Hindi pa man kayo po ay pinagpala na, biniyayaan na, at patuloy pong iniingatan, inililigtas, ginagabayan at pinoproteksyonan ng Diyos na buhay sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Minsan pa, sa Diyos po ang papuri, sa Diyos po ang pagluwalhati. Kahapon po merong nag-preach nito sa aming church. Ito po ang ebanghelyo na ginamit. Masyado po akong nabitin sa kanyang paliwanag. Hindi ko po talaga maintindihan kung ano yung paliwanag niya sa gospel na ito.
Kaya ngayong araw na ito rin po ang aking gagamiting ebanghelyo. At nais ko po itong ipaliwanag verse by verse. Nais ko po itong expose sa inyo. Expository preaching po ang aking gagamitin. Medyo may kahabaan lang po ng konti. Pero ari nawa po kayo'y mapagpala sa mabuting balita na ating pong babasahin sa Luke 24 sa verses 35 hanggang 48. Dahil masyado pong mahaba itong gospel natin, sisimulan ko na pong ipaliwanag ito maya-maya lamang, verse by verse, para po sa inyong, what you call this, katanggap-tanggap, pagtanggap sa salita po ng Diyos. Hallelujah. Tama ba yung Tagalog ko? Aking ginamit na salita. Purihin po ang Panginoon. Para po sa inyong benepisyo. Ayan. Na inyo pong matanggap itong mga salita po ng Diyos na ating pong pag-aaralan ngayong umaga, ngayong hapon, ngayong gabi na pinamagatan po nating the proof of Christ's resurrection. Ano po ba yung patunay na si Jesus po ay nabuhay na maguli? Ayon po sa ebanghelyo na ating pong babasahin sa Luke 24:35 up to 48. Luke 24:35 up to 48. Meron po mga nagpapaliwanag nito at sad to say, hindi po masyadong pinag-aaralan. Ito pong mabuting balita na kanila pong binabasa. At yung mga paliwanag, ewan ko po, purihin ng Panginoon kung saan-saan nila pinaghahalukay. Samantalang narito po't nakasulat ng lahat ang kaukulang dapat nating malaman sa ebanghelyo po na ating babasahin at pag-aaralan. Patungkol po, again, sa titulong The Proof of Christ's Resurrection. Ano po yung patunay? Ano po yung pruweba? O dapat po nating maging basihan o batayan dito sa mabuting balita na ating pong pag-aaralan na si Kristo'y nabuhay na maguli. Bago ang lahat, o bago pong lahat, nais ko po itong sabihin sa inyo, the resurrection of Jesus Christ is a central doctrine of Christianity. Ang pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Kristo ang siyang pinakasentrong aral ng Kristyanismo. Pinakasentrong aral ng Kristyanismo. Mantakin nyo, kung hindi siya nabuhay na maguli, wala na pong saysay, wala na pong kabuluhan, wala na pong kahulugan ang lahat ng anumang bagay sa ating buhay. Can you say amen? Based on the belief that Jesus Christ was raised from the dead on the third day after His crucifixion. Na kung saan ito po ay base sa paniniwala ng ating Panginoong Jesucristo ay sa ikatlong araw, siya po ay nabuhay na maguli pagkatapos niyang mabayubay sa krus ng Kalbaryo. Amen? And through that, at sa bagay na ito, sa nangyari ito, His conquering of death, all believers will subsequently share in the victory over sin, death, and over Satan, again, in Jesus' mighty and powerful name. Dahil po sa nangyaring ito, dahil po sa matagumpay na pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Kristo, patungkol po sa kamatayan, lahat po ng mananampalataya ay kinakailangan pong makabahagi rin naman sa tagumpay, sa kasalanan, sa kamatayan, at lalo na po laban kay Satanas sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Can you say amen? Purihin po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya mga magulang, mga kapatid, ano po yung ating dapat na malaman o makitang pruweba o patunay na si Kristo Jesus ay nabuhay na maguli sa krus ng Kalbaryo? Ano kaya? Number 1,
mga magulang, mga kapatid, na gusto ko po nga i-share sa inyo mula po sa verses 35 hanggang 36. Ulitin ko po ang gospel natin, Luke 24:35 hanggang 48. Kaya lang po, hindi ko na binasa ng diretso para diretso ko na rin pong ipapaliwanag sa inyo verse by verse ang nilalaman po ng mga talatang ito, kung ano po yung tunay na patunay o pruweba ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Heso Kristo. Open your Bible sa Luke 24 at inyo pong antabayanan ng mga paliwanag mula po sa verses 35 hanggang 48. Okay? Ngayon po, ang aking bibigyan ng unang diin o pansin ay ang unang pruweba dito po sa talata na ating babasahin. Again, verses 35 up to 36 ng Luke 24. Sabi po rito, mga magulang, mga kapatid, sundan po ninyo ko. At isinaysay nila ang mga bagay na nangyari sa daan at kung paanong siya'y nakilala nila ng pagputol-putulin ang tinapay. Ito po yung daan patungkol po sa napakahabang lakbayin sa Road to Emmaus. Road to Emmaus. Daan patungong Emmaus. At ganito nga po ang ating nabasa. Verse 36, at samantalang kanilang pinag-uusapan ng mga bagay na ito, siya rin ay tumayo sa gitna nila at sa kanila'y nagsabi, kapayapaay sumainyo. Ito po yung dalawang alagad na sumabay po si Jesus sa kalagitnaan po nila in the midst of sadness. Hallelujah! In the midst of stress or distress sa kanilang buhay. Kasi po, malungkot na naglalakad itong dalawang alagad na ito na ang pangalan ng isa ay si Cleopas. Yung isa po walang pangalan. At pagdakay, sumabay po ang Panginoong Jesucristo. At sa kanyang pagsabay sa kanila, siya po ay nagbigay ng patunay na siya ay nabuhay na maguli. Ano po yun? Number 1, yung tinatawag po nating sa Hebrew, yung salitang shalom. Ayan. Number 1, Number 1 na proof o prueba o patunay, kapayapaan. Siya po ay nagpamalas, siya po ay nagpakawala, o siya po ay nagbigay, naghatid sa dalawang alagad na ito ng kapayapaan. Bakit kailangan gawin yun ni Jesus? Kasi nga po sa sobrang lungkot ni Cleopas at nung kasama niyang alagad, dahil ito po yung mga eksena na akala po nila ay tapos na ang buhay. Hallelujah! Akala po nila dahil sa nangyaring kamatayan ng Panginoong Jesucristo ay hindi na po siya mabubuhay na maguli. Kaya ito po yung balita na pinag-uusapan po nila nung time na yon patungkol po sa Road to Emmaus. Naintindihan po natin, mga magulang, mga kapatid. Kaya nagpamalas po si Jesus ng kaloob, ng kapayapaan, the gift of peace. Hallelujah! Shalom! Ngayon po, mga magulang, kayong lahat na nanonood sa akin, ito rin po ang aking ibinabahagi sa inyo. Kapayapaan ay dumaloy sa inyong mga puso, sa inyong mga isipan, damdamin, kalooban, at buhay sa pangalan ni Jesus. Ano ba itong shalom na ito? Itong shalom na tinutukoy po rito was reconciling, ito po'y healing, ito po'y comfort, ito po'y conviction, and life-giving. Can you say amen? That shalom is available to all of us. That shalom is available to us or to all of us sa pangalan ni Jesus. In what manner? Because the risen Lord is with us. Because the risen Lord is with us. At ito rin pong shalom na ito is also freedom from all the distresses that we experience as a result of sin and with
this all kinds of negativity sa pangalan ni Jesus. Naintindihan po natin, mga magulang, mga kapatid, kaya sa inyo po na nanonood sa akin, hindi lamang po itong dalawang alagad na ito, hindi lamang po ito si Cleopas at yung isang alagad, ang binigyan o binibigyan ni Jesus ng kapayapaan. Kayo pong lahat, tayo pong lahat na nakikinig, nanonood po sa akin ngayon, sumayin niyo po ang shalom. Hallelujah. Inuulit ko inuulit ko po at uulitin kong muli. Itong shalom na tinutukoy dito was reconciling, healing, comfort, conviction, and life-giving. Kaya mga magulang, mga kapatid, nang dahil sa muling pagkabuhay ng Panginoong Kristo, walang maidadahilan ang sino man sa atin na tayo'y talunan. Yun ang ginawa ni Jesus kay Cleopas at yung isang alagad na naglalakad po sa mahabang lakbayin sa road to Emmaus. Naglalakad sila na nakababa ang kanilang mga ulo. Ibig pong sabihin yan, para kang talunan o talong-talo ka na sa buhay o talong-talo na sila sa buhay. Pero tignan nyo po nang sumabay si Jesus sa kanilang dalawa in the midst, again, in the midst of trials and persecutions, in the midst of stress, in the midst of problems, in the midst of anxiety, in the midst of all kinds of negativity, in the midst of sickness and diseases, ang shalom ang ibinigay sa kanila ng Panginoon at siya ring shalom na ibinibigay sa atin ng Diyos sa mga oras na ito sa pangalan ni Jesus. Receive it right now in Jesus' mighty and powerful name. Purihin natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Bigyan ko po kayo ng supporting verse sa Philippians 4 verses 6 to 7. Philippians 4 verses 6 to 7. Hallelujah. Ganito po ang ating mababasa. Sabi po rito, huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kakahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos, at ang kapayapaan ng Diyos, at ang kapayapaan ng Diyos, hallelujah, na di masayod ng pag-iisip, ay mag-iingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. O purihin natin ang ating mahal na Panginoon. Burdens are relieved nang dahil sa kapayapaang dulot ng Diyos sa inyong lahat, sa ating lahat, sa pangalan ni Jesus. Purihin natin ang ating mahal na Panginoon. Pangalawa na prueba na ating mong dapat na malaman sa Ebanghelyo na ating tinatalakay mula po sa verses 37 up to 41 ng Luke 24. Balik po tayo sa ating gospel, Luke 24, 37 to 41. Ano yung pangalawang patunay na gusto ko pong ibahagi sa inyo? Na si Jesus po ay nabuhay na maguli. Ang sabi po ay ganito. O sabay-sabay po tayo sa pagbasa. 37 to 41 ng Luke 24. Sabi po rito, datapwat sila'y kinilabutan. Yung dalawang alagad na binigyan ng kapayapaan ni Jesus na si Cleopas at yung isa pang alagad. Sabi po sa talatang 37, datapwat sila'y kinilabutan at nangahintakutan at inakala nila na nakakita sila ng isang espiritu. Akala po nila multo. Hallelujah. Ghost theory ang tawag po rito. Ghost theory. Isa yan sa mga teorya na lumalabas. Mas maganda pong teorya ang teorya ng Kristyanismo, Christianity theory, God's theory. Ano yun? That Jesus is risen, Jesus is alive, si Jesus ay nabuhay na maguli. Amen. Hallelujah. Yan ang magandang teorya.
So ituloy po natin. Verse 38. At sinabi niya sa kanila, bakit kayo'y nagugulumihanan? At bakit nangyayari ang pagtatalo sa inyong puso? Alam ni Jesus, may gift of knowledge siya, may gift of discernment siya. Alam ni Jesus na sa puso ng dalawang alagad na ito ay nagkakaroon po ng pagtatalo sa kanilang puso. Nagugulumihanan sila, nababalisa po sila. Verse 39, sabi po ni Jesus, tignan ninyo ang aking mga kamay at ang aking mga paa. Ako rin nga, hipuin ninyo ako at tignan. Diba sabi ko nga sa inyo kanina, ang teorya nila ay multo o espiritu pong nakita nila. Sapagkat ang isang espirito'y walang laman at mga buto na gaya ng inyong nakikita na sa akin. Verse 40, at pagkasabi niya nito ay ipinakita niya sa kanila ang kanyang mga kamay as a sign of proof, bilang patunay, bilang pruweba na si Jesus po ay nabuhay na maguli. Hallelujah! Can you say amen? Ulitin natin verse 40. At pagkasabi niya nito ay pinakita niya sa kanila kanyang mga kamay at kanyang mga paa. Verse 41, at samantalang hindi pa sila nagsisampalataya dahil sa galak at nagsipanggilalas, ay sinabi niya sa kanila, mayroon baga kayo ritong anumang makakain. So ano yung pangalawang pruweba na gusto ko pong i-share sa inyo, mga magulang, mga kapatid, sa benepisyo po ng lahat ng mga nanonood sa akin ngayon, hindi lang dahil sa mga taga Jesus Wonderful o taga New Life, kundi sa inyo pong lahat. Hallelujah! Ito po yung number 2. Proof of Christ's resurrection, not just essential but evidential. Nabanggit ko po ito sa nagdaang gawain namin nung nakaraan pong Sabado. Ulitin ko po number 2. Proof of Christ's resurrection, not just essential but evidential. Ang pruweba ng pagkabuhay na maguli ng Panginoong Jesucristo ay hindi lamang po kailangan, kundi talaga pong meron pong ebidensya, merong patunay, merong pruweba. Kaya nagpakita po si Jesus sa kanila at pinapakita yung kamay niya, yung paa niya, yung katawan niya. Naintindihan po natin bilang batayan, bilang basehan. Pinapahipo niya nga dito sa dalawang alagad na ito Naintindihan po ninyo? Kaya nga, bagamat hindi pa nga sila nananampalataya, sabi rito sa verse 41, samantalang hindi pa sila nananampalataya dahil sa galak at nagsisipang gilalas, ay sinabi niya sa kanila, mayroon baga kayong anumang makakain? Para ipakita na siya po ay nasa laman pa, nakakaranas pa siya ng kagutuman dito, bagamat siya po ay nasa resurrected body na. Nagkakaintindihan po ba tayo rito, mga kapatid? Yan po yung mga ebidensya Yan po yung mga pruweba na si Jesus po ay nabuhay na maguli. Sa Bible po, ang dami-dami pong nakasaksi, ang dami-dami pong nakakita, para meron pong mga patunay, meron pong mga ebidensya na talaga pong si Jesus ay nabuhay na maguli. Ibibigay ko na lang po itong mga verses na ito. Kayo na po ang bumasa sa Matthew 28 verses 6 o 5, 6, 7, and 9. Sa Luke 24 verse 34. Sa Luke 24 verses 13 to 16. Sa John chapter 20 verses 19 to 24. Sa John chapter 20 verses 26 to 28. Sa John chapter 21 verses 1 to 2. Sa Matthew chapter 28 verses 16 to 17. At dito sa talagang may pinaka maraming ebidensya o prueba, ito po yung babasahin ko naman. Sa 1 Corinthians 15. Open your Bible, mga magulang, mga kapatid. Hindi lang po yung mga alagad ang nakakita kay Jesus. Hindi lang 7, hindi lang 11, hindi lang 2, hindi lang kung ilan man. Hindi lang yun. Napakarami po. Dito mababasa natin kung ilan lahat po silang nakasaksi bilang patunay o bilang ebidensya ng muling pagkabuhay ni Jesus. Ay hindi po ninyo? Sa verses 5 to 6, sabi po rito ng 1 Corinthians 15,
At siya'y napakita kay Cephas at saka sa 12. O ilan na po yun? Tapos sabi po rito, verse 6, pagkatapos ay napakita sa mahigit na 500 kapatid. O, nagpakita sa isa, sa 12, 13 yung nakakita. Tapos sabi rito, pagkatapos ay napakita sa mahigit na 500 kapatid. O di 530 na yung nakasaksi bilang patunay, bilang prueba na si Jesus ay nabuhay na maguli, na ang karamihan sa mga ito'y nangabubuhay hanggang ngayon. Datapwat ang mga iba'y nangatulog na. Kita nyo, nasaksihan pa ng marami, naabutan pa nila ang pagkabuhay na maguli ni Jesus. Bagamat yung iba po ay natulog na o nangatulog na, meaning namatay na. Verse 7, sabi po rito, saka napakita kay Santiago at saka sa lahat ng mga apostol. Biro niyan, 500 mahigit na yung nakakita. Verse 8, at saka huli-hulihan, tulad sa isang pinanganak, sa di kapanahunan, ay napakita naman siya sa akin. Kay Pablo po siya huling nagpakita. Kay Saint Paul po siya huling nagpakita. So, gaano karaming tao po yung nakakita kay Jesus bilang patunay, bilang pruweba na siya'y nabuhay na maguli. Yun po yung sinasabi nating Jesus Christ's resurrection, not just essential, but evidential. Ang daming nakasaksi, mga magulang, mga kapatid. Kung isa lang, dalawa lang, tatlo lang, maaring hindi po natin pwedeng paniwalaan. Sa korte po, pagka ganitong karaming saksi, ganitong karaming testimonya, ganito karami ang magpapatotoo, wala po itong katalo-talo. Hindi ba, mga magulang, mga kapatid? At talaga namang wala tayong katalo-talo dito. Pag tayo po ay naniwala, nanalig, nanampalataya sa pagkabuhay ng Panginoong Kristo na siyang makakatugon, makakasagot sa ating mga dasal at panalangin sa pangalan ni Jesus. Palakpakan po natin. Biro nyo, over 500 people ang naka-witness sa resurrection ni Jesus. Hindi pa ba tayo maniniwala niyan, mga magulang, mga kapatid? Kaya tandaan po ninyo, ang pagkabuhay ng Panginoong Kristo mula sa mga talatang ating binasa ay talaga pong may patunay, may pruweba, may ebidensya. Kaya ano pa hinihintay mo? Maniwala ka na si Jesus ay buhay, na tumutugon, na sumasagot, kaya kang pagalingin, kaya kang iligtas, kaya kang pagpalain, kaya kang biyayaan, kaya kang bigyan ng kasiglahan, ng kaligtasan, at katagumpayan ng Diyos na buhay. In Jesus' mighty and powerful name, can you say, Amen? Purihin natin ang ating mahal na Panginoon. Pangatlo, hallelujah. Proof of Christ's resurrection for us to have joy and wonder. Proof Christ's resurrection for us to have joy and wonder. Punta tayo sa verses 41. Verses 41 ng Luke 24. Hallelujah. Joy and wonder. Ang pruweba ng muling pagkabuhay ni Kristo ay magkaroon tayo ng kagila-gilalas na mga bagay na galing sa Diyos at kagalakan na galing sa Diyos na buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Balikan natin. Nasa verse 41 ng Luke 24. Sabi po rito, at samantalang hindi pa sila nagsisampalataya dahil sa galak, dahil sa galak at nagsisipang gilalas. Ayan. Dahil sa galak at nagsisipang gilalas ay sinabi niya sa kanila, mayroon baga kayo ritong anumang makakain. Yan ang patunay na pruweba. Narinig po ninyo yun,
Mami Glo Manalastas, Ate Kiel, Sister Maria, Tita Susan, Sister Jessa, hallelujah. Kayo pong lahat na nanonood sa akin ngayon, sumaiyo ang kagalakan, sumaiyo ang kagilagilalas na bagay. Galing sa Diyos, sa pangalan ni Jesus. Humanga tayo, mamangha tayo, magalak tayo. Yan ang prueba, mga magulang, mga kapatid. Despite or in spite sa ating po mga pinagdadaanan sa buhay na ito, o anumang mga circumstances sa buhay po ninyo, tanggapin ninyo ang kagilagilalas na bagay, kagalakan na galing sa Diyos na buhay bilang patunay, bilang prueba, bilang ebidensya na si Jesus ay nabuhay na maguli. Gayon din sa iyo, Ate G. Hallelujah! Sa inyo pong lahat. Ano man pong churches, community, o ministry na inyo pong kinabibilangan at kinaaniban. Kaya pinapawalang bisa ko, inaalisan ko ng karapatan ang anumang mga kalungkutan o anumang mga pagkabalisa, pagkatakot, pangamba sa inyong mga puso. Gaya po ng nangyari sa dalawang alagad na ito. Inalis ni Jesus yung mga bagay na yan at pinalitan niya. Ano pinalitan niya? Ano ipinalit niya? Kapayapaan, mga panggigilalas at kagalakan. Hallelujah! Dahil si Jesus ay buhay. Can you say amen? Purihin natin ang ating mahal na Panginoon. Basahin natin supporting verse, John 16:22. John 16:22. Ano sabi rito, mga magulang, mga kapatid? John 16:22. At kayo nga sa ngayon ay may kalumbayan, sabi ni Jesus. Kayo nga sa ngayon may kalumbayan, may kalungkutan. Ngunit muli ko kayong makikita at magagalak ang inyong puso at walang makapag-alis sa inyo ng inyong kagalakan. Ayan yung pangako ni Jesus. Nangyari ba? Natupad ba? Oo. Ipinangako niya rito sa mga alagad niya. Ipinangako niya rito sa mga tao rito sa John 16:22 na sila ay magkaroon ng what you call this? Kagilagilalas na bagay. Kagalakan sa buhay para maalis po yung kalumbayan. Nangyari ba? Nangyari po. Nang dahil po sa kanyang muling pagkabuhay. At nangyayari hanggang ngayon sa inyong lahat, sa ating lahat, sa pangalan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Can you say amen? Palakpakan po natin ang Diyos. Hallelujah! Basa pa tayo sa Psalms 94 verse 19 para ma-establish natin yung salitang joy and wondered. Joy and wondered. Psalms 94 verse 19. Ano po sabi rito, mga magulang, mga kapatid? Awit 94, talatang 19. Sa karamihan ng aking mga pag-iisip, sa loob ko ay ang iyong pag-aliw, sabi ni King David, sa loob ko ay ang iyong pag-aliw ay nagbibigay lugod sa aking kaluluwa. Ayan. Naranasan ni King David, sa dami ng kanyang mga iniisip. Kita nyo, sa nilalaman ng kanyang puso, ano sabi niya? Ano deklarasyon niya? Ang iyong mga pag-aliw, sabi niya sa Diyos, ang iyong mga pag-aliw ay nagbibigay lugod sa aking kaluluwa. Kaya mga magulang, mga kapatid, tanggapin natin ang kagalakan, ang kaaliwan at mga kagilagilalas na bagay na dulot ng Diyos sa ating mga buhay sa pangalan ni Jesus. Palakpakan po natin si Lord. Pang-apat na prueba,
Ayon sa ebanghelyo na ating tinatalakay sa Luke 24 verse 42. Luke 24 verse 42. Ito po yung pang-apat na patunay na si Jesus ay nabuhay na maguli. Luke 24 verse 42. Ang sabi po ay ganito. At binigyan nila siya ng isang putol na isdang inihaw. Ayan. At binigyan niya sila o binigyan siya nila ng isang putol na isda na inihaw. Ano yung pangapat na prueba? Proof of Christ's resurrection is to have a table fellowship with God. A table fellowship with God. Hindi lang literal na pagkain ang ibinibigay ni Jesus. Hindi lang provision of peace. Hallelujah. Hindi lang provision of food. Kundi ang gustong ipakita rito sa sulat ni San Lucas ay ano? Na ang bawat isa sa atin ay magkaroon ng table fellowship with God. Table fellowship with our Lord Jesus Christ. Can you say amen? Na kapag tayo po ay kumakain sa hapagkainan, na lagi po nating iisipin, lagi nating pananaligan, lagi nating sasampalatayanan na meron po tayong kasama. Hindi bilang isang bisita, kundi siya ring nakatira sa loob ng ating tahanan. Kaya wag nating aakuing bisita si Jesus sa kahit anumang prayer meeting, sa kahit anumang fellowship. Hindi natin siya bisita. Siya ang may-ari dapat ng ating mga tahanan. Siya ang may-ari ng ating prayer meeting. Siya ang may-ari ng ating fellowship para talagang kasama natin siya. Kaya po sinasabi ko sa inyo is to have a table fellowship with God. Pag kumakain tayo sa hapagkainan, pag nag-aalmusal tayo, pag nanananghalian tayo, pag naghahapunan tayo, pag nagmemeryenda tayo, kailangan po, nandun parati ang Diyos, nandun po parati ang Panginoong Jesucristo. Yun ang gusto niya. Naluluwalhati natin siya, napapapurihan natin siya. Kahit tayo po ay kumakain o umiinom o anuman ang ating ginagawa sa buhay na ito, kasama natin ang Diyos, kasama natin ang ating Panginoon. Yun po ang gusto ni Lord. Can you say amen? Hallelujah. Sa verse 43, sabi po rito, at kanyang inabot yaon at kumain sa harap nila. Inabot ni Jesus yung isda. Inabot ni Jesus yung pagkain sa harap ng mga alagad na siyang sinabayan niya. Hallelujah. Para makakain silang tatlo. Makakain sila. Di ba? Di ba masarap kumain? Pag si Jesus ang ating kasama at kapiling, aanin mo naman ang isang kainan o celebration, ika nga. Aanin mo naman ang isang pagtitipon. Aanin mo naman ang isang kainan o pagsasama-samang kainan na kung saan mga lasing yung mga tao. Lasing, hallelujah, maiingay. Naku po, nagchichismisan. Aanin mo yung ganong klaseng table fellowship. Hindi natin kailangan yon. Ang magandang table fellowship ay yung samahan, ang pinagkukwentuhan, ang pinagninilayan, ang pinagchichismisan ay ang Panginoong Jesucristo. O kahit ano man ang pinagkukwentuhan natin, halimbawa, basta tayo po ay nag-pray, itinaas natin ang isang pagkain o ang mga pagkain ito. Hallelujah. Yun ang mas maganda. Para patunay na talagang naroon si Jesus. Purihin ng Panginoon. Nakakawalang gana ang isang selebrasyon. Nakakawalang ganang dumalo sa isang pagtitipon o anumang klase ng mga kainan na ito. Pagka ang mga tao ay hindi marunong magdasal, hindi marunong mag-pray, walang naglilid ng prayer, walang naglilid ng panalangin para ipanalangin yung pagkain. Kain kagad, sunggap kagad ang mga ulam, ng mga pagkain. Nakakawalang gana yan.
Kaya huwag tayong kakain na hindi tayo nagdadasal, na hindi tayo nananalangin. Hindi po ba? Bilang mga Kristiyano, tama po. Purihin natin ang ating mahal na Panginoon. Magpapakita ako ng mga supporting verses sa inyo patungkol po sa sinasabi kong to have a table fellowship with God. Sa Romans chapter 3, verse 30. Open your Bible. Romans chapter 3, verse 30. Romans chapter 3, verse 30. Sabi po rito, kung gayon nga, naiisa ang Diyos at kanyang aariing ganap. Hallelujah. Teka muna. Nalayo tayo dito. Ibayin natin. Purihin ang Panginoon. Acts chapter 2 na lang. Acts chapter 2. Verses 42 to 46. Purihin ang Panginoon. Acts chapter 2. Verses 42 to 46. Hallelujah. Thank you Lord sa gabay. Ito talaga. Sapul na to. Acts chapter 2, 42 to 46. Ito talaga yung table fellowship. Supporting verses po natin sa pang-apat na pagdinilay. Ang sabi po ay ganito. At sila'y nagsipanatiling matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsasama-sama at sa pagpuputol-putol ng tinapay at sa mga panalangin. Ayan, table fellowship yan. Verse 43. At ang takot ay dumating sa bawat kaluluwa at ginawa ang maraming kababalaghan at tanda sa pamagitan ng mga apostol. Ano pa rin ito Dahil pa rin ito sa muling pagkabuhay ni Jesus Itong talatang ito o mga talatang ito. Verse 44. At ang lahat ng mga nagsisampalataya ay nagkakatipon at lahat nilang pag-aari ay sa kalahatan. Verse 45. At pinagbili nila ang kanilang mga pag-aari at kayamanan at ipinamahagi sa lahat ayon sa pangailangan ng bawat isa. Ayan ang isang indikasyon po at napakagandang halimbawa ng tinatawag na table fellowship. Yung pangangailangan ng iba, nagbahaginan po sila, tinulungan nila yung wala. Purihin ang Panginoon. Verse 46, last verse. At araw-araw sila'y nagsisipanatiling matibay sa pagkakaisa sa templo at sa pagpuputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay at nagsisikain sila na kanilang pagkain na may galak at may katapatan ng puso. Yan ang magandang table fellowship. O hindi ba sa prayer meeting, sa mga prayer meetings na ating dinadaluhan, di ba pagkatapos ng pagkain sa spiritual, pagkain naman sa literal o material ang ginagawa, hindi ba? Lalo na't kung merong handa. Ang isang chapter o isang ministry, ika nga, o ang church o ang community. Hallelujah, para sa lahat. Tama po. Kaya ugaliin po natin mga magulang, mga kapatid, na isa sa pruweba ng muling pagkabuhay ni Jesus, paghaharap tayo sa pagkainan, kailangan po ariin natin na nandun ang Diyos, nandun ang Panginoong Kristo, kasama po natin. Can you say amen? Purihin po natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Panglima na pruweba, na si Jesus ay nabuhay na maguli ayon sa ebanghelyo na ating tinatalakay, Luke 24:35 hanggang 48. Ito na, nasa verses 44 to 46 na tayo. Ito po yung panglimang pruweba. That they might understand the scripture. That they might understand the scripture. Ang panglimang pruweba o patunay na si Jesus ay nabuhay na maguli ay yung naintindihan po ng mga alagad. Itong dalawang alagad na ito, yung banal na kasulatan. Kasi po ay pinapaliwanag ni Jesus. Isinasaysay ni Jesus. Nangangaral na po si Jesus dito at nagtuturo at kanyang ipinapaliwanag verse by verse
o marahil verbatim. Hallelujah, ang ginagawang preaching ni Jesus. Biro nyo, haba-habang lakbayin yan, Road to Emmaus. O, saan natin mababasa yan? Luke 24, 44 to 46. At siya rin ginagawa ko po sa inyo. Kaya sabi ko nga po kahapon, ginamit itong gospel na ito. Ang haba-haba ng talata, hindi naman pinaliwanag ng maayos. Kaya, sa kapurihan ng Diyos, eto na ang ipaninits ko po ngayon sa inyo. Naintindihan po natin, mga magulang, mga kapatid, bilang patunay, bilang prueba. O di ba, mga taga New Life, o di ba, mga taga Jesus Wonderful, naintindihan po ninyo? Can you say amen? Purihin natin ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Luke 24, 44 to 46. Sabi po rito, at ang lahat ng mga nagsisampalataya ay nangagkakatipon at lahat nilang pag-aari. O ano ba itong binasa ko? Nasa Acts chapter 2 pa rin ako. Luke 24. Ayan, Luke 24. Sorry po. Luke 24, 44 to 46. Oh, eto po sabi, panglimang patunay. At sinabi niya sa kanila, ito ang aking mga salitang sinabi ko sa inyo na ako'y sumasa inyo pa na kinakailangang matupad ang lahat ng mga bagay na nangasusulat tungkol sa akin, tungkol kay Jesus. Kaya ang bida rito si Jesus Kaya hindi ako nagpipreach ng ibang mga personality rito Hindi ako nagpipreach ng kung sino-sinong personalidad dito. Ang pinipreach ko lang po rito, ang bida rito si Jesus Christ. Bagamat inatalakay natin ang patungkol sa Ama, patungkol sa Holy Spirit, pero ang bida rito si Jesus Christ. Kasi sabi rito na kinakailangan matupad ang lahat ng mga bagay na nangasusulat. Kanino? Tungkol sa akin, tungkol kay Jesus. Sa kautusan ni Moses. Biro nyo, sa kautusan pa ni Moses. Pero tungkol kay Jesus dapat yun, kahit lumang tipan. Existing na si Jesus Wala pa nga yung mga tinatawag na heroes of the faith. Buhay na si Jesus Naintindihan po ba natin, mga magulang, mga kapatid? Ulitin natin na kinakailangang matupad ang lahat ng mga bagay na nangasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises at sa mga propeta at sa mga awit. Biro nyo. Verse 45, nang magkagayoy, binuksan niya ang kanilang mga pag-iisip upang mapag-unawa nila ang mga kasulatan. Then opened he their understanding that they might understand the scripture. That they might understand the scripture. Napakahirap pong dumalo sa gawain. Napakahirap pong makinig ng mabuting balita. Na kapag yung nagpipreach, na kapag yung nangangaral, kung saan-saan napupunta yung topic niya. Siya mismo hindi niya maintindihan yung talatang binabasa niya. Siya mismo hindi niya maintindihan yung subject matter niya. Sad to say this, mga magulang, mga kapatid. Ang dami-daming nangangaral, ang dami-daming nagpipreach. Ang lalakas pa ng loob na naka-live pa sila. Tapos, mapapansin nyo yung subject matter, hindi naman nauunawaan ng mga tao. Hindi naman naintindihan ng mga tao yung kanilang pagpapaliwanag. Kasi nga po, kung saan-saan napupunta, paliko-liko, hindi maintindihan. Purihin ang Panginoon. Nalulungkot po ako sa ganyang estilo ng pangangaral at pagtuturo Naintindihan po natin, mga magulang, mga kapatid. Mas maganda po pag nakikinig tayo, pag dumadalo tayo sa gawain, yung pinapakinggan nating mga nagtuturo at nangangaral, ay talagang yung pagpapaliwanag nila ay angkop, nararapat, nandun mismo. Yung mga paliwanag, yung mga insight na gagamitin nila, hindi yung kung saan-saan kumukuha. Hallelujah. Kaya eto, si Jesus nga po mismo
Si Jesus Christ nga mismo, ganyan ang estilo ng kanyang pangangaral. Talagang pinapaliwanag niya. Ma-inculcate sa mind. Ma-inculcate sa mind. Ma-inculcate sa mind. Ma-inculcate sa puso. Sa buhay ng mga tao. Yung kanyang mga talatang ipinapaliwanag. O, punta tayo sa verse 46. Sabi nito, at sinabi niya sa kanila, ganyan ang pagkasulat na kinakailangang maghirap ang Kristo at magbangong muli sa mga patay sa ikatlong araw. O di merong naganap, natupad yung prophecy, na sa ikatlong araw, nagkatotoo yung propesya, na si Jesus ay nabuhay na maguli. At talagang nagkakatotoo at patuloy na magiging totoo ang salita ng Diyos kapag naiintindihan po natin yung paliwanag ng mga teacher, yung pangaliwanag ng mga mangangaral o tagapagturo, yung kanilang subject matter na ipine-present sa mga tao. Hindi po lihis-lihis, hindi po chapsuy. Bagamat masarap naman ang chapsuy. Kaya lang po, mas maganda yung meron tayong napupulot, yung meron tayong naintindihan. Can you say amen? Sa kapurihan po ng Diyos, ha? Sa kapurihan ng Diyos, sa pangalan ni Jesus, palakpakan po natin si Lord. Oh. Ngayon ang tanong, naintindihan ba ng mga alagad, ng mga tao, itong pagpapaliwanag ni Jesus? Naintindihan po nila eh. Ano yung preba? Oh, balikan natin. Nasa verse 45. Nang magkagayoy, binuksan niya ang mga pag-iisip upang mapag-unawa nila ang kasulatan. Then opened he their understanding that they might understand the scriptures. That they might understand the scriptures. Kaya siya rin pong ipinapaliwanag ko sa inyo, ipinapaunawa ko sa inyo, verse by verse. Itong Luke 24, verses 35 up to 48. Nasa verse 46 na po tayo. Can you say amen? Purihin po natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Kaya nga, sa Luke 24:27, balikan natin ito ha. Luke 24:27. Ano sabi rito? At magmula kay Moses at sa mga propeta ay ipinaaninaw niya sa kanila ang mga bagay tungkol sa kanya sa lahat ng mga kasulatan. Ipinapaaninaw, ipinapaliwanag ni Jesus dito sa dalawang alagad na ito na naglalakad sa road to Emmaus. Ano yung pinapaliwanag ni Jesus? Sa lahat ng kasulatan. Hindi ba? Mas maganda po yung naintindihan, nai-enlighten tayo. Meron nga po nagpatotoo sa akin kahapon eh. May nagpatotoo sa akin kahapon, sabi niya, brother, yung mga binabahaginan ko ng live stream mo, ng live stream natin, sinesend ko sa kanila. Alam mo, mini-message nila ako, sabi ng kapatiran natin ito, kasi siya yung nagsishare din eh, ng ating live stream. Sabi niya, itong mga taong ito, sabi, naliliwanagan daw sila. Nagkakaroon sila ng kaunawaan, nagkakaroon daw po sila ng kaliwanagan, nang dahil daw po sa live stream nating ito. Papuri po sa Diyos po ang pagluwalhati, sa Diyos po ang parangal, sa Diyos po ang papuri, sa pangalan ni Jesus. Hallelujah! Can you say amen? Praise the Lord! At nais ko pong sabihin sa inyo, dapat alam natin kung ano yung preaching ng pagkabuhay na maguli ni Jesus. Na si Jesus ay namatay, si Jesus ay nabuhay, si Jesus ay babalik sa wakas ng panahon. Ayan, 1 Corinthians chapter 15 verses 3 to 4. Diba? Tama po, yan yung gospel eh. Yan yung ebanghelyo eh.
Si Jesus ay namatay, si Jesus ay nabuhay, si Jesus ay babalik sa wakas ng panahon. Purihin natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. At para mas ma-enlighten pa tayo, mas maintindihan pa natin ang banal na kasulatan, o bibigyan ko kayo ng mga verses ha, kayo na po ang bumasa. Psalms 119, basahin po ninyo, verse 27, verse 34, verse 73, verse 125, verse 169 ng Psalms 119, para mas lalo nating maintindihan at magkaroon tayo ng kaunawaan, ng kaliwanagan sa banal na kasulatan sa kapurihan ng ating Panginoong Hesukristo, sa kapurihan ng ating Diyos na buhay sa pangalan ni Jesus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Pang-anim na prueba. Ayan, meron pang dalawa. Pang-anim na prueba. That repentance and remission of sin should be preached in His name. Proof of Christ's resurrection. Ito po yung pang-anim. That repentance and remission of sin should be preached in His name. Verses 46 to 47 ng Luke 24. Open your Bible. Matatapos na po tayo. Hindi ko na kailangan gawan ito ng part 2. Tatapusin ko na po ito. Luke 24, 46 to 47. Ano ulit yung pang-anim? Pang-anim na prueba o patunay na si Jesus ay nabuhay na maguli. That repentance and remission of sin should be preached in His name. Ano sabi rito? Luke 24, 46 to 47. At sinabi niya sa kanila, ganyan ang pagkasulat na kinakailangang maghirap ang Kristo at magbangong muli sa mga patay sa ikatlong araw. Nangyari po ito, natupad po ito ayon sa ating pinag-aaralan. Verse 47, at ipangaral sa kanyang pangalan ang pagsisisi at pagpapatawad ng mga kasalanan sa lahat ng mga bansa magbuhat sa Jerusalem. And that repentance and remission of sins should be preached in His name among all nations, beginning at Jerusalem. Yan yung pang-anim na prueba. Kaya nga pag nagkakaroon tayo ng pagtitipon, may mga prayer meeting, may mga fellowship, hindi nawawala ang salitang repentance, hindi nawawala yung salitang pagsisisi at pagpapatawad ng ating mga kasalanan. Prueba yun eh. Aanin mo naman ang isang pagtitipon o isang gawain na wala namang pagsisisi, na wala namang pagpapatawad sa kasalanan. Di walang saysay po yun. Wala pong kabuluhan yun. Naintindihan po ninyo mga magulang, mga kapatid. A gospel without repentance is a gospel without holiness, without submission, without transformation. Uulitin ko ang aking sinabi. A gospel without repentance or without remission of sins is a gospel without holiness, without submission, without transformation. Ang isang ebanghelyo na kapag walang pagsisisi, walang pagpapatawad sa kasalanan, ay isang ebanghelyo na walang kabanalan, walang pagpapasakop, at walang pagbabagong anyo o walang pagbabagong buhay. Kasi nagsisimula ang pagbabagong anyo, nagsisimula ang pagbabagong buhay, nagsisimula ang pagpapasakop natin sa Diyos, nagsisimula po ang kabanalan kapag tayong mga tao ay nagsisisi at napatawad sa ating mga kasalanan. At ito po yung patunay. Kaya nabuhay na maguli si Jesus kasi
kung hindi po siya nabuhay na maguli, wala pong kapatawaran ang ating mga kasalanan. Can you say amen? Purihin po natin ang ating mahal na Panginoon. At bakit po merong repentance? At bakit po merong remission of sins? Because it proves and ensure the validity and stability of our salvation. Ulitin ko po ha. Kaya meron pong repentance and remission of sin because it proves and ensure the validity and stability of our salvation. O, hindi ba sabi sa 1 John chapter 1 verses 7 to 9? O, basahin natin. Unang 1. Hallelujah. Para ma-establish yung sinasabi ko sa inyo, mga magulang, mga kapatid. 1 John chapter 1 verses 7 to 9. Sabi rito, ngunit kung tayo ay nagsisilakad sa liwanag, na gaya niyang nasa liwanag, ay may pakikisama tayo sa isa't isa, at nililinis tayo ng dugo ni Jesus na kanyang anak sa lahat ng kasalanan. O, kita nyo yan? Verse 9, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Kaya sinasabi ko po sa inyo, ang ginagawa pala ng resurrection o ng pagkabuhay na maguli ni Jesus ay upang tayo ay magkaroon ng repentance at remission of sin. Nang sa gayon, mga magulang, mga kapatid, dahil sa bagay na ito, it proves and ensure the validity and stability of our salvation. Kaya tayo napapatawad, nalilinis tayo sa ating mga kasalanan at karumihan ng dahil sa muling pagkabuhay ni Kristo Jesus na ating mahal na Panginoon. Amen and amen. Purihin po natin ang Diyos. Hallelujah! At ang pinakahuli, pangpito, na prueba na si Jesus ay nabuhay na maguli, ay nasa verse 48 ng Luke 24. Luke 24, verse 48. Ano sabi rito? Na siya pong pinakahuli. Kayo'y mga saksi ng mga bagay na ito. Kayo'y mga saksi ng mga bagay na ito. Ano yung prueba o patunay sa muling pagkabuhay ni Jesus o ng ating Panginoong Kristo? That ye are witnesses of this. That ye are witnesses of this. Upang tayo'y maging saksi ng mga bagay na ito. Yung mga bagay na tinuturo ng Diyos, yung mga bagay na ginawa ng Diyos, yung mga bagay na sinulat ng mga apostol, ito mga bagay na nangyari sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan. Hallelujah! Ay ating pinatotohanan, ay ating sinasaksihan. Tayo po ay nagpapatotoo sa madalit sabi, sa kabutihan po ng Diyos na buhay sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Can you say amen? Kung walang sasaksi, kung walang tatayo at maninindigan sa salita ng Diyos, kung walang magpapatotoo, kung walang magbabahagi ng salita po ng Diyos, sino naman ang makakarinig nito? Kaya mahalaga po ang patotoo natin. Mahalaga po yung pag-witness nating lahat ng mga magulang, mga kapatid. Witnessing. Kailangan, ipatotoo natin. Kailangan magsaksi tayo. Sa lahat po
na mga kabutihang ginagawa po sa atin ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Diba? Sabi nga po sa Bible, Acts chapter 1 verse 8, Gawa 1:8, o patungkol pa rin ito sa pagkabuhay ng muguli ni Jesus. Supporting verse po natin, ano sabi rito? Datapwat, tanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo, at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa, unto the uttermost part of the earth. O kung walang magpapatotoo, kung walang magwi-witness, paano po lalaganap ang mabuting balita? O hindi ba? Kaya pinapalaganap po natin. Ngayon, ginagamit po natin ng live stream, ginagamit po natin ng Facebook, ang FB page. Salamat po sa ating FB page. Ginagamit po ito ng Diyos para lumaganap po ang mabuting balita ng kaligtasan, mabuting balita ng pagkabuhay na maguli ni Jesus, ang mabuting balita na siyang ating ibinabahagi. Hallelujah! Mapa sa lumang tipan, mapa sa bagong tipan, again, as long na si Jesus Christ ang naitataas, naluluwalhati, napapapurihan, nalulugod ang Diyos na buhay sa pangalan ni Jesus. Purihin po natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Can you say amen? Kaya mga magulang, mga kapatid, huwag po tayong matakot na magsaksi. Huwag tayong matakot na magpatotoo sa lahat ng kabutihang ginawa ng Diyos para sa atin. I-share po natin ito nang sa ganun po lumaganap ang mabuting balita ng kaligtasan sa pangalan ni Jesus. At dito po tayo magtatapos. Resurrection of Jesus Christ is a great reminder for us to resist the sinful life. Ang pagkabuhay na maguli ng Panginoong Kristo ay isang dakilang paalala po sa ating lahat upang mapaglabanan natin, upang tayo'y manalo sa anumang makasanlibotang buhay, sa makasalanang buhay. Hallelujah! Para makaiwas tayo sa madalit sabi, sa makasalanang buhay. Meaning, magkaroon tayo ng pagbabago, magkaroon tayo ng changes, magkaroon tayo ng transformation. Aanhin naman natin ang pagkabuhay na maguli ni Jesus kung hindi naman po tayo nagbabago. Kailangan makaiwas po tayo sa kasalanan, na sa ganun po magkaroon tayo ng new life. Hallelujah! Magkaroon tayo ng bagong buhay sa pangalan ni Jesus. At hindi lamang po yun. Ito po ay road. Ito sa eternal life. Ito po ay daan patungo sa buhay na walang hanggan. At ito rin po ay paalala sa atin that the revelation of Jesus Christ should be preached, or rather should reach, makaabot sa buong mundo. Hallelujah! It should reach the whole world. Itong revelation ni Jesus Christ, itong mabuting balita, itong pahayag sa atin ng Panginoong Kristo sa lahat ng mga bansa. Hallelujah! Can you say amen? Sa pangalan ni Jesus. Purihin po natin ang Diyos. Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi po sa inyong lahat. Nawa po napagpala kayo sa mga salitang inyong narinig. Hallelujah! Sa pangalan ni Jesus. Minsan pa sa Diyos po ang papuri, sa Diyos po ang pagluwalhati. In Jesus' mighty and powerful name. Ayan, tayo po'y dadako na sa panalangin, mga magulang, mga kapatid. Papatayin ko lang po itong aking tablet para magamit pa po ito sa isang linggo. Praise the Lord! Napagpala po ba kayo? Naintindihan po ba natin yung ating pagpapaliwanag o pagpapaliwanag ng abang lingkod na ito patungkol po sa gospel ng Luke 24:35 up to 48, kung ano yung mga pruweba o patunay o ebidensya ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Purihin natin ating mahal na Panginoon. Praise the Lord!
Let us pray. Father, in the name of Jesus, muli po kaming lumalapit sa iyo. At amin pong pinasasalamatan, O Diyos, ang mabuting balita na aming pinagsalusaluhan patungkol po sa pruweba o patunay na ikaw ay nabuhay na maguli. Maraming pong salamat, O Lord God, na kung ano ang ginawa mo sa mga alagad na ito ay siya ring gagawin mo at patuloy mong gagawin sa lahat ng mga nakinig, sa lahat ng nakiisa, sa lahat ng sumuporta, sa live stream o sa gawain ito, dyan po sa NCR, Luzon, Visayas at Mindanao, at sa lahat po ng mga bansa na naaabot po ng programang ito, O Diyos, salamat po dahil iniuunat mo na ang iyong kamay para sa kanilang lahat, 10 ng kanilang mga mahal sa buhay, in cures, signs, wonders, and miracles to be worked in the holy servant name of Jesus. Ganon din po sa lahat ng mga churches, sa lahat ng mga community, sa lahat ng mga ministry na nanonood po sa programang ito, sa lahat ng mga kapatiran na nagla-like, nagsishare, nag-comment, Lord God. Maraming pong salamat. Sila mang lahat ay binibigyan mo ng patunay na iyong tinutugon, iyong sinasagot ang kanilang mga dasal at panalangin patungkol sa kanilang mga katawan at buhay. And again, kasama na po ang bawat miyembro ng kanilang pamilya sa pangalan ni Jesus. At akin din pong ipinapanalangin, dearest Jesus, ang buhay ni Nanay Emmy, ang kanyang mga anak, ang kanyang mga apo, saan man po sila naroroon, dyan po sa Estados Unidos, sa Canada, sa Bulacan, sa Payatas. Lord, maraming pong salamat na patuloy mong inaabot ang buong Cabreros family. Again, in cures, signs, wonders, and miracles to be worked in the holy servant name of Jesus. Ganon din po sa buhay ni Ate G, ng kanyang mister at ng kanyang buong family. Sa buhay po ni Ate Pe, ng kanyang mister at ng kanyang buong family. Sa buhay po ni Ate Mila, ng kanyang mister at ng kanyang buong family. Sa buhay po ni Ate Adele, ng kanyang mister at ng kanyang buong pamilya. Sa buhay po ni Sister Tess, maging sa kanyang kapatid o mga kapatid, ang kanyang anak, ang kanyang buong family. Sa buhay po ni Major Lim and family. Sa hipag po ni Sister G and family. Sa kapatid po ni Sister G na taga Bulacan. Hallelujah. Kay Daddy Louie, sa kanyang may bahay at sa kanyang buong pamilya. Kay Brother Bernie, sa kanyang may bahay at sa kanyang buong pamilya. Kay Tita R, sa kanyang mister at sa kanyang buong family. Kay Sister Lisa and family. Kay Sister Teresa and family. Kay Sister Vivian Bisco, sa kanyang mister at sa kanyang buong pamilya. Kay Mami Glo Manalastas, sa kanyang ateng, Lord. Sa kanyang dikong, sa kanyang mga anak, sa kanyang mga apo. Maging kay Brother Mervin, na anak ni Mami Glo, na pinagaling mo na at patuloy mong pinagagaling sa pangalan ni Jesus. Maging kay Ate Evelyn, sa kanyang mister at sa kanyang buong family. Kay Sister Edlyn, dyan po sa Japan, sa kanyang mister at sa kanyang buong pamilya. Maging sa aking inaanak na si Saysay, hallelujah, at sa kanyang kapatid. Sa pangalan ni Jesus. O purihin ka. Kay Ate Tess at kay Major Simon Sancho at sa buong Sancho family. Maging yung mga kasambahay po nila o kasama sa bahay. At yung pinag-aaral po ni Major Simon Sancho. Hallelujah. Na kaklase po niya. At salamat po sa mata, sa recovery ng mata ni Sister Tess. At patuloy mo nga ayusin dahil meron pa akong pangalawa pang gagawing operasyon sa mata ni Ate Tess. At nananalig po kami. Inayos mo na po ang mga mata niyang ito. At siya po tunay na binibigyan mo ng kagalingan at kagalakasan ng kanyang mga mata. Sa pangalan ni Jesus, maging kay Engineer Boy Maralas, kay Sister Lumen Maralas, kay Architect Lai Maralas, at sa buong Maralas family, maraming rin pong salamat sa signs and wonders and miracles na bigay mo po sa kanilang lahat.
maging kay Sister Rhea, sa kanyang mister, sa kanyang buong family, dyan po sa Estados Unidos at sa Lagro. Kay Sister Adele Tordesillas, dyan po sa Australia, at sa buong family niya, dyan sa Australia at sa West Avenue. Kay Sister Merlin Canto, dyan po sa Belgium, at sa buong family po niya, na nasa Iloilo, at yung mga anak niya na nag-abroad, especially po, yung anak niyang si Nonoy na sumasakay po ng barko, at yung anak niyang isang nurse, at sa buong family to na nasa London. Hallelujah. Kay Brother Primitivo, sa kanyang may bahay, sa kanyang mga anak at mga apo, especially yung kanyang anak at apo na nasa ibang bansa. Salamat po Lord, iniuunat mo rin ang iyong kamay sa buong pamilya po ni Brother Primitivo sa pangalan ni Jesus. Maging kay Ate Doris, kay Kuya George, hallelujah, at sa buong family po nila na nasa US, maging sa pamilya ni Sister Malu na nasa US, nasa London, nasa Mexico, at yung mga anak po nila na nasa Iloilo, o saan man po silang lahat na naroroon, I pray na daluyan mo po ang buong pamilya ni Ate Doris, ni Kuya George, kapayapaan. Kapayapaan, gaya po na aming pinag-aralan, O Lord God, reconciling, hallelujah, purihin ka Panginoon. Life-giving ay sumaka nilang lahat sa pangalan ni Jesus. Oh yes, O Lord. Maging kay Sister Ann Cosme Clemente, sa kanyang mahal na ina, sa kanyang asawa, sa kanyang mga kapatid, sa kanyang mga anak. Maraming pong salamat. Pinagaling mo na po yung kanyang bunsong anak at yung kanyang bayaw, at ganoon din po ang kanyang mahal na ina. At salamat po sa kalakasan at katatagan po nilang lahat sa pangalan ni Jesus. Maging kay Brother Robert Cabagnot, kay Sister Sheila Cabagnot, sa buong family po nila, sa negosyo po nila. Salamat po, patuloy mong palakihin, palawigin, pagyamanin ang business po nila upang maging pagpapala po sila sa churches, sa community na kanilang kinabibilangan at kinaaniban, maging sa kanilang komunidad at sa kanilang buong pamilya. Sa pangalan ni Jesus. Maging kay Mami Yo at sa buong family po niya. Kay Lance Jeyus Umali, salamat po sa kagalingan niya. Hallelujah. Sa anak po ni Ken. Hallelujah. Salamat po sa anak ni Brother Ken na pinagaling mo na po itong hydrocephalus ng batang ito in Jesus mighty and powerful name. Maging kay Kuya Boy Manlapas na asawa po ni Sister Beth Manlapas. Maraming pong salamat. Patuloy mo rin po siyang pinagagaling at pinalalakas sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Maging kay Sister Rose, kay Brother Jong, na aking pong mga kapatid, salamat po sa kagalingan nilang dalawa, kalakasan nilang dalawa, maging sa aking mahal na ina. Hallelujah. Sa mga kapatid ko o sa iba ko pang mga kapatid at mga bayaw, at sa lahat po ng aking mga pamangkin, sa pangalan ni Jesus. Maging sa mga taga-Payatas chapter, yung mga elders po namin dyan, yung mga youth po namin dyan sa Payatas, salamat po. Sila mang lahat ay tinutugon mo at sinasagot mo sa kanilang mga dasal at panalangin. Sa buong Iloilo chapter, dyan po sa Kalayaan, sa Holy Spirit, sa Batasan, maraming pong salamat. Maging sa mga taga-Iloilo chapter, dyan po sa Leganis, sa lugar po ni Ate Doris, marami rin pong salamat sa pagtugon mo sa kanilang lahat. Sa pangalan ni Jesus, sa mga taga-Tondo chapter, sa mga taga-Lagro community, sa mga taga-Jesus is Wonderful Ministry, sa mga taga-New Life community, dyan po sa Maypaho, maraming pong salamat. Kasama na po ang bawat miyembro na kanilang kinabibilangan. Salamat po dahil silang lahat ay patuloy mo rin pong pinagpapala, binibiyayaan, inililigtas at patuloy na ligtas sa pangalan ni Jesus. Maging kay Ate Biring and family dyan po sa Maypaho pa rin. Hallelujah. Sa lahat po ng mga kaklase ko, sa lahat po ng mga kabatchmates ko, sa lahat po ng mga kumpare ko, sa lahat po ng mga kumare ko, sa lahat po ng mga kabataan na dumadalo po sa discipleship, sa panguna po ni Sister Jessa, at sa bawat pamilya
na kanilang kinabibilangan. Maraming pong salamat. Sila mang lahat ay iyon na pong tinutugon at sinasagot sa kanilang mga dasal at panalangin. Maging kay Brother Elmer at kay Sister Nene at sa buong family po nila na siyang mga katuwang ko po sa social media ministry. Maging kay Sister Maria Baricuatro and family. Maraming pong salamat. Hallelujah. Maging sa lolo at lola po ni Sister Nene na si Felix Pascual at Nemi Pascual. Maraming pong salamat. Hallelujah. At sa lahat po ng mga may birthday ngayong buwan po ng Abril, amin din po silang ipinapanalangin in Jesus' mighty and powerful name. At sa bawat pamilyang Pilipino at sa lahat, Lord God, na mga namumuno sa aming bansa, sa aming mahal na Pangulo, sa aming pangalawang Pangulo, sa lahat ng mga namumuno sa lokal at nasyonal, sa lahat ng mga gabinete, Lord, ng administrasyong ito, patuloy mong abutin ang bawat isa, bawat pamilyang Pilipino at mga leader sa aming bansa. Yaon lamang angkop at nararapat nilang gawin para po sa aming bayan, para po sa aming bansa, para po sa bawat pamilyang Pilipino ang siyang mangyari, matupad at maganap sa buhay po ng bawat isa sa pangalan ni Jesus. Maging ang lahat ng mga kaguluhan sa gitnang silangan o anumang kaguluhan sa mga bansa. Hallelujah. Lord, mamagitan ka po at pumagitna ka. In Jesus' mighty and powerful name. At ngayong gabi, ngayong hapon, ngayong umaga, nagpapasalamat na po kami, O Diyos, na silang lahat, kaming lahat, ay tunay mo ang pinagpala, biniyayaan, at ibinigay ang lahat ng mabuting bagay sa kanila at sa aming mga buhay sa pangalan ni Jesus. We declare that all of us are saved, redeemed, more than conquerors, triumphant, victorious, gifted, accepted, blessed, and most especially all of us are valued and loved by you, God, in Jesus' mighty and powerful name. Kaya Ama, maraming pong salamat. Salamat po sa lahat ng tugon, sa lahat ng sagot, sa aming mga dasal at panalangin mula sa iyong mga salita, Romans 10:11, as the scripture says, anyone who has faith will never be put to shame. So thank you, Father, for being so nice, so good, and so true to your promises. We all ask this again, in Jesus' mighty and powerful name we pray, with the fellowship of the Holy Spirit, one God, forever and ever, and everybody shout, Amen and Amen. Purihin po natin ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Meron po tayong YouTube channel, The Wonderful Acts of God, Jesus Wonderful Ministry. I-hit nyo lang po yung notification bell para po nano-notify po kayo pag meron po tayong bagong upload. At meron po tayong FB page. Salamat po sa ating FB page, The Wonderful Acts of God ng Jesus is Wonderful Ministry. Mag-follow po kayo. At kung gusto po ninyo kaming imbitahan na mag-mission po sa lugar nyo, sa church nyo, sa community nyo, sa ministry nyo, kahit saan pa ho dito sa Pilipinas, kahit pa ho sa abroad yan. Hallelujah. Mararating po namin yan. I personally, I am a missionary. Nais ko pong mag-mission kahit saan pa yan. Hallelujah. Kahit pa ho saan pa yan. Sa kapurihan po ng Diyos, sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. I-message nyo lang po kami. I-message nyo lang po ang lingkod na ito. Nang sa ganun po, makapagbahagi din po kami ng mga salita po ng Diyos. Sa kapurihan po ng Diyos, sa pangalan ni Jesus. At meron po tayong sabayang pananalangin, mga magulang, mga kapatid, kayo pong lahat na nanonood po sa amin. Kung gusto po ninyong sumabay sa amin pong sabayang pananalangin, kami po mga taga Jesus is Wonderful Ministry at mga taga New Life Community, sa pangunguna po ng mga kasamahan ko, mga elders at leaders po. Hallelujah. Mula po sa abang lingkod na ito, kay Sister Lumen, kay Mami Papin, kay Sister G. At sa lahat-lahat po ng miyembro, hallelujah, at kapatiran ng naturang ministeryo at komunidad na ito, pwede po kayong sumabay tuwing alas 10 po ng umaga
alas 3 po ng hapon at 9:30 po ng gabi sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Purihin po natin ating mahal na Panginoon. Hanggang sa muli. Hanggang sa muli po, araw ng linggo, alas 5 po ng hapon. Magkita-kita po tayong lahat, mga magulang, mga kapatid, sa programa ng The Wonderful Acts of God, ng Jesus is Wonderful Ministry, at ng New Life Community sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Bye-bye po. Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi po sa inyong lahat at marami pong salamat sa inyo pong lahat. Bye-bye.